Magandang araw po mga kabansa muli. Magandang klima natin ngayon, medyo malamig. At hindi masyado malakas ang hangin. Alam mo niyo mga kabansa, may isang blog akong nabasa kabakalwa na sinasabi, tapos na ang 3 years ng pamumulitika. It's time to serve the people. My goodness naman, Mr. President. Mr. President, sino ba ang advisor nyo? Si Claire Castro? Ewan ko lang si Jay Ruiz? Ewan ko lang Alam nyo, maglilimang palit na raw dyan sa PCO Hindi ko malaman kung sino umahawak na imaging nyo. Ilapit nyo ang inyong tenga dito sa mikropono mga kabansa sa camera. May bubulong ako sa inyo. Mga kabansa, kayo mga dito sa camera, may bubulong ako sa inyo. Ilapit nyo ang tenga nyo. Malapit na hong maging Marojas si Marcos Jr. Konti na lang Marojas na. Nag-i-inspeksyon ng mga tuna. Naglalabas ng mga pinagsasabing ganito. It's about time to serve the people. May mga construction na ginagawa. Nakabota pa nung isang araw. Ewan ko kung flood control magic yung dinalaw niya. Pareho optics. Photo opportunities. Hinihintay ko na lang mag-traffic sa Commonwealth. Sigurado ako mga kabansa. Patentado na siya. Pag ginawa niya yun, patentado na siya. Huwag na siyang magdala ng isang sakong sibuyas. Mga kabansa. Baka magka-allergy pa siya, masinghot niya yung sibuyas. Imbis na yung paborito niya sinisinghot, ay magkasakit pa yan. Pero pag nakita kitang nag-traffic na dyan sa Commonwealth, Mr. President, o biski dyan sa EDSA, o anywhere, we will give you the due recognition from being a Marcos Jr. to a Marojas Jr. Yan mga kabansa. Ano na naman itong pinagsasabi mo? Marcos weighing public sentiment on PH return to ICC. Basahin natin. Pulse Asia report that 74% of the people disagreed with and do not support the abduction of Duterte to the ICC. And yet, pala yung labas mo, yung mga octopus mo, mga bayaran naman yung mga yan. Survey, na nagsasabi na pabor daw ang mayoriya, more than 70% din ang sinabi. Na bumalik tayo sa ICC. Anong unang naging reaksyon? Nagdistansya ang University of the Philippines mula sa Okta Research sa kanilang mga survey, research, consultation activities. Galing naman ito mga to. Balik sa ICC. Matapos ninyong itulak
Ano ho ba nangyayari? Ibabalik natin sa ICC yan. Sinusuka na nga ng tao yung octopus na yan. Tingnan nyo si Kaufman, yung abogado ni President Duterte. Hindi naman Pilipino yun eh. Pero may halong reklamo na yung statement niya eh. Alam mo sabi niya? As I said, I respect the judicial process. But a lot of gossip, a lot of allegations have been made, especially by people like Attorney Cristina Conti, that the supporters of former President Duterte are threatening witnesses or trolling judges. That is simply not true. Just respect the judicial process. Attorney Cristina Conti, ikaw nga hindi tinotroll eh. Nagtataka nga ako, hindi ka niyayari ng mga vloggers eh. Kasi nag-oobserba ang mga tao. Ayaw muna nilang hawakan yung mga allegations, circumstances, and merits of the case ng ICC. Dahil nasa husgado na nga eh. Well, anyway, ito ho ang updates from The Hague, no? Mga kabansa. Pakinggan nyo mabuti, ito ho ang highlights ni Attorney Nicholas Kaufman. Attorney Kaufman said that PRRD is in good spirits. He said he trusted the decision of the judges not to disqualify the two judges, adding, has no reason to judge their integrity. He is confident that the case won't proceed to prosecution. He is hopeful that the issue on the interim release will be decided within a month. He stands by his earlier pronouncement on the prosecutor's non-opposition to the interim release. Yung palang body of opposition, hindi naman formally object to the temporary release. Dalawa lang pala doon sa prosecution panel na nag-iingay, mga kabansa. He won't comment on Belgium of Latin America as possible places for PRRD's interim release. Actually, wala pa naman ho. Nung pumunta si Inday Sara sa Australia, biglang nagsabi ang Australia will not accept. Ulol! sabi ni Inday Sara, wala naman nagre-request sa inyo eh. Bakit kayo nagkukomento ng ganyan? My God! Tuloy natin. Ito ang mga updates eh, ha? Sponsoring witnesses to cooperate is a matter that Attorney Kaufman will investigate. Ha? Dahil sponsoring, tingnan yung ginagawa ng gobyerno natin, sasamahan daw nila, i-assist daw nila. Pero hindi sila nagko-collaborate with the ICC and the witnesses. Ay, naku, mga kabansa. Hindi ba kayo sawa-sawa na sa mga pagbabalat kayong ganyan? Anyway, Attorney Kaufman considers PRRD's electoral victory as a rejection of the incumbent government. True. The late absentee voting was in fact a withdrawal of support by uniformed personnel of the AFP and the PNP from the presidency, their commander-in-chief. Hindi nila ma-express openly through their freedom of expression. They express it through the vote. Kailangan pa ba espelein yan? Kesyo naghihintay pa ng massive withdrawal. Sabi yan na yan eh.
According to Attorney Kaufman, the government that are willing to receive the interim release of PRRD can be announced in due course. O may mga nagbo-volunteer. Can you imagine that? Mahal din nila ang dating Pangulo. He said that he is the one who asked to see Senator Amy Marcos, saying he is impressed by the way she handled the hearing at the Senate and reported what she produced. And if I may say, filed the necessary cases with the Ombudsman. On seeking remedy on domestic court, Attorney Kaufman said that is not the case. That is not the judicial authority of Duterte's domicile state. Hindi nyo pwedeng i-fast break yan. Nasa Article 59 ninyo yan. Magmumukha kayong kengkoy pag binayolate nyo yan. Attorney Kaufman's message to the Filipino people: respect the judicial process. A lot of gossips and allegations have been made, especially by people like Attorney Cristina Conti. Pero tayo, we have to respect the judicial process even if we do not agree with what is happening. O yan, mga kabansa, nandiyan na tayo sa puntos na yan. No? Pagdasal natin ang ating dating Pangulo. Alam nyo, bukod sa kung sino pa man, siya ang tunay na nakakaalam kung ano talaga ang pinasok niya. At doon sa kalma ng kanyang demeanor, even while he was under illegal arrest, illegal detention, and extrajudicial rendition, papunta na sa dahig. Hindi siya nagpakita ng panic, hindi siya nagpakita ng takot, hindi siya nagpakita ng pagkabobo, hindi siya nagpakita ng pagkataranta. At palagay ko, saglit, nagdasal ang ating Pangulo at yan ang naging guidance niya mula sa ating Poong May Kapal. Kaya makiisa tayo, pagdasal natin ang kanyang health, pagdasal natin ang kanyang kalagayan, pagdasal natin ang kanyang kapayapaan. Ang Panginoong Diyos ang tunay na may control kung ano mangyayari kay Digong Duterte. Tatay Digong, ako'y naluha nung joke only, ha? Pati yung matatabang vlogger na takot mag-exercise at jogging. Nagsakripisyo naman po para sa inyo dahil nagkaroon ng isang event ng marathon. Sumali sila, pinakamamahal nating Pangulo. Kaya hindi namin kayo pababayaan, hindi namin kayo maabot, hindi namin kayo madalaw. Pero sa pamamagitan ng aming panalangin, tayo ay nagkakaisa at ang taong bayan ay nasa inyo nagkakaisa rin. Hindi ko sasabihin huwag kayong mawala ng pag-asa dahil alam ko hindi naman kayo naghahanap dahil alam nyo kung ano yung ginagawa. At taimtimang sa inyong puso ang pagdarasal, sa inyong pag-iisa, nakakakita kayo at kayo kinakausap ng ating Panginoon. Mabuhay kayo. God bless you, Mr. President. Maraming salamat po mga kabansa. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at Ado Paglinawan.